Magandang araw sa inyo mga kasabong. Ito naman muli ang iyong lingkod, si Laban sa Bungiro. Nanyayahan ko po kayo na mag-like, share, and subscribe para updated kayo sa ating mga videos. At least, mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang tanong po ng ating kasabong na si Jeribo, taga Digos po yan, Chinese. Sir Chris, kulang sa power ang manok ko. Ano ang dahilan at ano ang solusyon yan? Dahil napahiya po ako sa mga laban ko. Dahil sinabihan ako na walang power daw talaga ang mga manok ko. Matamlay. So, Sir Jeribo, sana masagot ko. Ito yung sagot ko sa iyo. So, we are talking about mahina ang palo ng inyong manok. So, ano ang pwedeng gawin para lumakas ang palo ng manok mo? Pag-usapan po natin ay ang power po ng manok mo. Una, dapat ay ang linyada ay may natural na lakas ang ginamit mo. May mga ibang bloodlines na hindi kalakasan na pumalo. Kagaya na lang yung gusto nila umilag lang or salto nga, wala namang power. Ayan po. So, maganda ang cutting nila pero yung power hindi masyadong malakas. Ayan. Para may natural na lakas o power ang inyong manok, i-consider mo yung mga hatches. Ayan. So, mag-breed tayo ng mga linyada na may lakas talaga, yung mga hatches. Mayroon tayo dyan, mga Gilmore hatch, lahat ng hatch, mga white hackers, mayroon tayo dyan, mga variants yan. May mga gals tayo. Ayan. So, yan po mga linyada na makilala sa kanilang pagiging power. Ayan po. So, kailangan yung mag-breed po kayo, baka yung ginamit mo hindi manok mo. Pag nag-breed kayo, dapat may hatch para may power. So, dapat po nagninik po ang gamit ninyo para may lakas, may power yung manok mo. So, pangalawa po, mga kasabong, Sir Jerry, i-consider mo rin na baka mali po yung patuka mo. Ayan. So, ibahin mo yung kailangan, tinitingnan mo rin yung crude protein ng inyong manok pansabong. No? Kailangan pag nag-condition ka. Conditioning ang gamit mo. Andin sa halo po, huwag kayong maghalo ng maghalo. Dahil baka the more na maghalo kayo, baka kala nyo maganda na yung halo ninyo dahil nandyan na yung mga magagandang hinalo ninyo. Baka lumiit po yung crude protein ng inyong pinakain. Kaya humina po yung manok mo. Ayan po. So, i-consider mong patuka. Ayan. Baka ang conditioning feeds mo ay mataas po sa fiber content. Di kaya masyado kang maglagay ng mga oats, oat growth, mga quaker oats, no? So, okay naman yun, yung mga niyan, okay naman yung mga fibers na yan, no? Sa patuka. Kasi ang tulong niyan para lumambot po yung hipo na inyong manok. Pero, yung mga na yan, fiber na yan, tatanggalin mo yan 3 days before the fights. Kasi po, kailangan lahat po na ipapasok mo ay may energy value. Ayan po. So, pero tandaan mo, pag nasubrahan po ang fiber content ng inyong patuka, ay babagsak naman ang energy value ng inyong patuka. Mababa po ang enerhiya niyan. So, mababawasan ang power ng inyong manok. Yan po. Kailangan may energy value ang inyong patuka. At may sapat na maglagay po kayo ng mais. Ang mais kasi palatable yan.
ma-snap yung palo ng manok ninyo. Ayan po. And then, Sir Jerry Bo, tingnan mo rin kung baka masyadong malamig ang lugar mo. So, tapos mataas ang fiber content na binibigay mo. So, dapat mataas ang energy content ang bibigay mo. Baka nasa halo yan. Ganun po. I-considered mo rin, Sir Jerry po, yung health ng iyong chicken. No? Baka naman kasi lumaki ang iyong manok na hindi tama ang paglaki. So, minsan, ang power kasi hindi lang po sa linyada. Hindi lang din po sa patuka, kundi pero na sa paglaki po nila yon. Ayan po. Baka naman yung manok mo laking kulungan, no? So, paano lalakas yan? Ayan po. So, dapat yung manok natin, may mga areas yan na maganda yung ambience. Parang ibon din kasi yan. Para hindi, yung litid niya, may mga power talaga yan. Kung laki ng kulungan, ako po, walang power yan. Kahit gaano ka-hybrid yung manok po ninyo. Ayan po. And then, Sir Jerry Bo, kailangan maayos din po yung carbo loading mo sa the last 4 days, no? Siguraduhin na ang patuka ay metabolize energy. So, again, Sir Jerry Bo, no? To recap po, no? Nawala ng power ang manok mo. Ano ang dahilan at ano yung solusyon? Solusyon po, alamin mo yung bloodlines mo or dapat may hatch yung manok mo para sa power na gusto mo. And then, considered mo rin yung patuka mo. Dapat eksakto sa crude protein, pang kondisyon po. And then, kailangan yung health ng manok mo maganda rin. Hindi laking kulungan. May exercise. And then, maganda yung carbo loading mo. Sana, Sir Jerry Bo, nasagot ko po yung katanungan ninyo. Maraming salamat sa pagtanong mo. Sana'y makabigay tayo ng knowledge sa ating mga kasabong dyan. Marami pong salamat sa inyo.